You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'll draw closer. Hey! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, Lord, I keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'm gonna draw closer to you. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Now every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are welcome. Yeah. Come on. Hey, 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 hey. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, oh Lord, with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Good evening to everyone. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa kwento ng pag-ibig. It's a true-to-life love story na ang direktor po at ang producer po ng kwentong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa Book of Ruth ay magme-message po ako ng tatlong seasons o tatlong bahagi. Unang bahagi ay yung pagmamahalan na merong mga sad moments. Ayan. Tulad nga po sa mga kwento ng pag-ibig sa mga yung dinedirect ng mga hindi naman true to life o kathang mga pag-ibig. Kalimitan, nag-uumpisa sa magandang pagsasamahan tapos nagkaroon ng
problema, mayroong mga sad moments dun sa kalagitnaan ng kwento. At pagkatapos, dun sa ending ay maganda yung nagiging resulta ng the end. So, dito po, kakaiba. Bagamat maganda yung kalalabasan ng kwentong ito, pero matututunan natin dito sa tatlong bahagi na ito na yung model ng tatlong characters dito, yung principal characters dito na sina Naomi, si Ruth, at si Boaz. At dito po sa tatlong characters na ito yung parang magiging model na magkakaroon po yung model na kung saan yung pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos ay mahayag para sa sangkatauhan. So, maganda po itong kwentong ito. Dito sa part 1, sa chapter 1 ng Ruth, ito po yung kwento rito. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Meron pong matinding tagutom. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and sons, went to live for a while in the country of Moab. So, isang pamilya na dahil doon sa krisis ng famine ay pansamantalang maninirahan sa Moab. Saan ba yung Moab? Dito sa mapa, dito, tingnan po natin yung map. Dito po sa map ng Judah and Moab, yung naka-circle ng red, yun po yung Judah, yung pangalawa, Moab. So yan po yung pinanggalingan nila sa Judah papunta po sa Moab country. Na tinawag silang Ephratites kasi nasa Ephrata, Bethlehem, Judah. Kaya tinatawag na Ephratites. Kung tayo, mga taga San Jose del Monte, Bulacan, tawag sa atin mga Bulakeños. So, sila, Ephratites. So, sila ay pupunta o maglalakbay patungo sa foreign land na Moab. So, dito, ang Moab o Moabites na naninirahan sa Moab ay mga relatives din ng 12 tribes ng Israel. So, sila mga relatives din. Nalayo nga lang. Ng ibang Diyos nga lang. So sila, si Lot, yun yung pinanggalingan ng Moab ayon dito sa kung sususugan natin yung kanilang angkan. So kay Lot po galing yung mga Moabites saka yung mga Ammonites. So back to the story. So verse 2, then the man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. So, yun yung sad moment number 1. Na mahirap po para sa isang pamilya na manirahan na naman dun sa ibang lugar, sa foreign land, na kung saan panibagong bahay na gagawin, panibagong pakikisama, panibagong adjustment, na kaya mahirap. Sad moment number 1 na talagang mahirap po mangibang bayan. Now, Elimelech, Naomi's husband, died. So, sad moment number 2. Elimelech, Naomi's husband, died and she was left with her two sons. So, iniwan ni Elimelech si Naomi. So, matindi yung kalungkutan ni Naomi kung makaka-relate tayo dito, kung sino man yung naging balo na, naramdasan niya yung paano yung mabuhay na wala ngayong asawa. So, napakahirap po nun. So, verse 4, they married Moabite women, one named Orpha and the other Ruth. So, yung dalawa niyang anak na si Mahlon and Chilion, na asawa ng Moabite women. So, ang pangalan ay si Ruth at si Orpha. They had lived there for about 10 years. So, 10 years silang nanirahan doon. Siyempre, sa 10 nawala yung puting kalungkutan ni Naomi dahil sa tagal ng panahon, nagkaroon siya ng 2 anak uli na naging asawa ng 2 niyang anak, kaya 4 na silang anak niya.
So, sad moment number 3. After they had lived there for 10 years, both Malon and Killion died. They also died. Wow, napakasakit. Isang asawa, tapos 2 anak namatay. So, si Noemi na lang. At yung kanyang daughters-in-law ang kasama niya sa buhay. So, napakasakit sa kanya na wala na sa kanya yung buong totoo niyang pamilya. Both Malon and Killion also died, and Noemi was left without their 2 sons and her husband. So, verse 6, when Noemi heard this in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. So, nung mabalita ni Noemi na okay na doon sa Judah, nagpe-prepare na siya para bumalik na lang doon. At yung 2 daughters-in-law niya, ay sabi niya, with her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Noemi said to her 2 daughters-in-law, sabi ni Noemi, go back, each of you to your mother's home. Balik na kayo doon sa inyong mga parents na pinagmulan. Kasi wala na rin lang yung mga anak ko, wala na. So, you are free to move. Magsibalik na kayo doon sa kung paano nyo ginawa sa aking mga anak, yung mabuting asawa, ay ganun din yung gawin nyo sa inyong magulang nyo. Maging mabuti kayo. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. So, itong 2 daughters-in-law ni Noemi, mabubuting babae. Mabubuting naging asawa. Nung kanyang 2 anak. So, verse 9, may the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Sana sa inyong pag-uwi ay makasumpo kayo at makakaroon kayo ng maayos na pamilya, na magkaroon din kayo ng panibagong asawa na para magtaguyod sa inyong buhay. So, malungkot na moment, number 4, na mag-ihiwa-hiwalay na sila. Sa loob ng 10 taon na pagsasama nila, mabuti yung 2 daughters-in-law niya, na mabait sa kanya, ganun din si Noemi, ay mahirap para sa kanila na mag-iwa-hiwalay. So, ang nagawa nila, she kissed them goodbye and they wept aloud. Sila ay nag-iyakan ng matindi. So, mahirap. Yun nga lang na yung mahal mo sa buhay, aakyat na bumaba na sa airport at kumakaway-kaway na. Nag-flying kiss na lang kayo dahil hindi ka naman pwede makapasok na sa loob. So, yung naramdaman mo yung kalungkutan Para bang si Noemi tinagtad ng sad moments sa mga pangyayari. Kahit na masakit din doon sa 2 na mag-iwa-iwalay sila. So, ano po yung matututunan dito natin sa kwento? Yung mga sad moments na nangyari kay Noemi, kalooban ng Panginoon. Yung sad moments, naging good moments yun Kaya minsan sa ating mga buhay, yung mga pangyayari na nagiging parang pangit sa ating paningin dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, nananatili tayo doon sa buhay na nasa Panginoon. Minsan nangyayari pa rin yung mga ganitong sitwasyon. Akala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon, iniwan na tayo ng Panginoon, hinayaan na tayo ng Panginoon. Minsan nagsusumusumbat pa tayo sa Panginoon. Pero hindi natin alam na sa banda roon merong mga good na mangyayari. So, kung titingnan natin ang kwento, yung number 1 na lumikas sila doon sa kanilang lugar para manirahan sa Moab. Nakasumpong sila ng Moabites na nag-convert na sumampalataya So, dito dinirekto sila ng Panginoon na kung saan merong sa pinuntahan nila ay merong purpose, may purpose ang Diyos bakit sila nanirahan doon. Ikalawa,
yung kamatayan ni Elimelech. Ayan. Nung after nung kamatayan ni Elimelech, nakapag-asawa ng dalawang mabuting may bahay na Moabita, itong dalawa niyang anak. Amen? So, naging may kapalit may kapalit yung kamatayan ni Elimelech. Tapos yung pangatlong sad moments, nawala naman yung dalawang anak na lalaki. Naiwan na lang yung dalawang daughters-in-law. At kung papansin natin sa kwento, yung daughter-in-law na si Oprah ay nakabalik sa Moabite family nila. At ang naiwan ay si Ruth. Doon sa death of her two sons, merong nabanggit doon sa Ruth sa bandang huli ng chapter na yung kapalit ng kanyang dalawang anak na nawala, sabi ron, higit pa sa 7 anak ang ipinalit sa iyo dahil kay Ruth. Ayan. So, dahil kay Ruth na naiwan na lang sa kanya, umalis na si Orpah, bumalik na sa kanyang mga magulang, ang natira na lang sa kanya ay si Ruth. So, yun yung naging nangyaring ganda. Doon sa last chapter of Ruth, na 7 yung higit pa sa 7 anak, yung katumbas mo kay Ruth. Kaya, sabi ron, praise the Lord. Dahil yung inyong si Ruth ay naging mabuti sa iyo. Mahigit pa sa 7 anak ang katumbas niya. Ayun. Kaya praise the Lord, sabi ron ng mga ano niya doon sa Judah, sa last part. At number 4, yung goodbye moments of her daughters-in-law, yun nga, by God's grace, si Ruth, hindi iniwan si Noemi na kanyang biyanan. So yung naging ano niya na lang. So ang naging ano ni Noemi, si Ruth. So, ang nangyaring maganda, meron siyang isang tapat na daughter-in-law na kasama niya pabalik sa Judah. So, God is good sa first part. At sa second part naman, ito yung ating pag-uusapan. So, ano po yung natutunan natin na pwede nating gawin sa tuwing sa tingin natin ay nangyayari yung mga ganitong mga bagay sa ating mga buhay. Unang-una, alalahanin natin yung sinasabi sa Ecclesiastes 3 na sabi ng mga ngaral ay sa bawat mga pangyayari sa ating buhay, sa bawat bagay, merong kapanahunan sa silong ng langit na panapanahon. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pagtangis, panahon ng pagsaya. So, i-accept natin yung realidad ng buhay. At ikalawa, tinuturuan tayo ng Diyos para maging patient. Sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 4, love is patient. Sa King James, love is suffereth long. So, kung minsan nakakaranas tayo ng suffering, minsan humahaba pa nga yung suffering So, isipin natin na ang Diyos ay pag-ibig. Nararanasan man natin to, merong nakahanda ang Diyos para sa atin. Kasi may purpose ang Diyos sa buhay natin. At number 3, sino ba yung makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi ng 8:35 ng Romans. Paghihirap ba? Trouble ba? Persecution ba? Famine ba? Ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Hindi yan ang mga makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kasi si Kristo ang unang umibig sa atin. Kaya tayo, matututo rin tayong magmahal sa ating kapwa. Kung naroon yung pag-ibig ni Kristo, walang makapaghiwalay sa atin. Kahit anuman ang mangyaring mga negative sa ating buhay, magtatagumpay pa rin tayo at the end of the day. So, God is good. Dito po sa pangalawang part naman ng ating pag-uusapan ay yung pag-usapan natin yung enduring love ni Ruth.
yung selfless love ni Ruth at yung pag-ibig ni Noemi, yung malasakit niya sa kanyang manugang. At nung time na sila ay pauwi na at sabi ni Noemi ay bumalik ka na, Ruth, sa iyong mga magulang. Ang sabi ang powerful word na binanggit ni Ruth ay, sabi rito, sa verse 16 ng Ruth, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you." Huwag mo akong pakiusapan na iwan ka o talikuran kita, mahal kong biyanan. Ang sabi niya dito, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. At ito yung maganda dito, your God will be my God. Ang sabi ni Ruth. Sa 17, where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separate you and me. Parang narinig ko na to. Till death do us part. No? Parang sa pangakong mag-asawa na magkasama tayo sa hirap at sa ginhawa, sa sakit o kasaganaan, sa sakit o sa kagalingan, sa in health. So negative man, positive man, magkasama pa rin till death do us part, sabi ron. Kaya dito, ganun din kay Ruth and Noemi. Kamatayan lang makapaghihiwalay sa kanila bilang nagmamahalan, bilang manugang at biyanan. So, wow, napakagandang sinabi ni Noemi. It's a word of faith. No? Sabi niya, by faith, she leaves her country, people, and God of Moabites. Iniwanan niya yun, pati yung Diyos ng Moabita. And to follow Noemi and her God. So ang Diyos ni Noemi, Diyos din ni Ruth, na siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. So, ano po yung makikita natin dito sa enduring love ng dalawang ito? Till death do their part. Kamatayan lang makapaghihiwalay sa kanila. Wow! Napakatinding pag-ibig. Dito may mensahe sa atin ng Panginoon. Tulad nitong dalawang ito na nagmamahalan. Unang-una, malaki ang impact o influence ng buhay ni Noemi kay Ruth. Kung tingnan natin yung mga unang mga pangyayari, di ba, nakapag-asawa si Ruth kay Malel na anak niya. So, di ba, bago mapapangasawa yung babae, tinitingnan ng nanay, ng parents ng lalaki kung magiging karapat-dapat ba? Ito pa'y magiging karapat-dapat sa aking anak. So, napili niya itong si Ruth. At malaki ang naging impluwensya ni Noemi kay Ruth. Ruth developed her faith through Naomi. So, malaki yung naging bahagi ito. Kaya kasi, si Noemi ang unang umibig kay Ruth. Yun. And Ruth, nagkaroon siya ng selfless love dahil sa pagmamahal ni Noemi sa kanya, maging yung sarili niya. Mas higit pa yung pagmamahal kay Noemi kaysa doon sa kanyang kaya selfless love. Not to leave Noemi alone hanggang kamatayan, hindi sila maghiwalay. Amen. So, ganun po yung enduring love. Ganun din yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. 1 John 4:19. Siya yung umibig sa atin. Kaya dapat tayo rin naman ay mag-ibigan. Tulad ng pag-ibig na ginawad ni Ruth sa kanyang biyanan. Tayo, may mga biyanan tayo. Kung meron tayong biyanan na buhay pa sa ngayon, ituring natin silang magulang. Kung mahal natin yung ating mga magulang, mahalin din natin yung ating mother-in-laws na siya na namang magulang natin. Tulad nitong mensahe nito ngayong gabi.
ang pagmamahal. Kung kayo ay laging magkaaway, manugang, biyanan, it's time na hingi ng tawad sa inyong mga magulang. Kasi pag hindi nyo minahal yung magulang nyo, mother-in-law man yan, o totoong magulang mo yan, mawawala yung blessing ni Lord. Kaya dapat mahalin natin yung ating mga biyanan. At kayong mga biyanan naman, mahalin rin ninyo ang inyong mga manugang. Amen? So, dito po ay natutunan natin yung pagmamahal ng Diyos na siya ang unang umibig sa atin, kaya dapat tayo naman, kanyang mga minamahal, ay matuturing magmahal sa ating kapwa. Amen? At dito po sa panghuling part, ito po yung pagmamahalan, yung companionate love of Boaz and Ruth. The fruit of their love become the ancestor of Jesus Christ. Yan. So dito, noong bumalik na sa Juda, itong magbiyanan, ay nagkagulo ang bayan dahil eto na si Noemi, bumalik na si Noemi, may kasama niya yung kanyang mabuting manugang na si Ruth. Masaya sila na sinalubong si Noemi. Pero sabi ni Noemi, malungkot siya, umalis kami na may dala. Ngayon, wala kaming dala. Ang tanging dala ko lang itong aking pinakamamahal na manugang. So, pagdating doon, ano ang ginawa ni Ruth? Kami niya, iwan ko po kayo sandali, ako'y maghahanap. Dahil sila'y wala sa buhay, anong nangyari? Naghanap si Ruth ng makukunan ng kakainin nila. Siya'y pumunta sa bukirin at hanggang sa makarating siya sa bukid ni Boaz na kung saan siya ay may malaking pag-aari ng bukirin at siya ay nakarating doon, namumulot ng mga tira-tirang sebada na inani because during that time, panahon na ng anihan. So wala naman silang lupang tinamna na anihin, kaya ang nangyayari, namumulot lang si Ruth. Maghapon, ang sabi naman, maghapon siyang namumulot para meron silang makain mag-ina o magbiyanan. So, at nakita ron, sino ba yung babaeng yan na sabi nung punong taga-pamahala, siya po yung yung manugang na mabait ni Noemi, na iyong malapit na kamag-anak. So mabuti, hayaan siyang makapamulot ng siya bagay yung mabuting kaya naging mabuti yung kalooban ni Boaz sa kanya. Pinapulot siya, damihan pa yung at iningatan siya. Sabi ron na huwag gagalawin si Ruth kung siya ay nangunguha ng mga tira-tirang mga sibana. Dapat lagyan nyo pa ng mga hulugan nyo pa para may mapulot si Ruth sa kanya at may uwi sa kanyang kamag-anak na si Noemi. Ngayon, ano yung naging mabuti rito? Si Noemi, nakita niya yung kabutihan ni Ruth sa kanya. Anong plano ni Noemi ngayon? Sabi niya kay Noemi, chapter 3 verse 1, sabi rito, one day, Ruth's mother-in-law, Noemi, said to her, "My daughter, I must find a home for you, where you will be well provided for. Now, Boaz, with whose women you have worked, is a relative of ours. Tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Then go down to the threshing floor, but don't let him know you are until he was finished eating and drinking." So anong inutos ni Noemi kay Ruth? Ruth, panahon na para makaganti ako sa iyo, magkaroon ka na ng asawa. Ihahanap kita ng mabuting asawa na magbibigay sa iyo ng buhay na karapat-dapat para sa iyo. Na si Boaz na aking malapit na kamag-anak ay puntahan mo sa threshing floor. Tingnan mo, after na siya ay makakain at
makainom, hanggang siya ay mahiga ay subaybayan mo. Ngunit magdamit ka, maligo ka, ha? Wash, maligo ka, maglagay ka ng pabango at isuot mo yung best dress mo. At kapag ka humiga na si Boaz, doon ka humiga sa kanyang paanan. Tingnan mo mabuti yung kanyang kalagayan. So, then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. Dito sa anong ito ay sinunod dito ni Noemi, ay ni Ruth. Sunod na ay ginawa ni Ruth yung pinagagawa ni Noemi. At siya nga ay naligo, nagpabango, nag-best dress, at sinunod niya yung paano gagawin yung kanyang at siya ay nang makatulog na magpahinga na si Boaz ay nahiga siya doon sa kanyang panan. Pinalis niya yung cover ng upa na nangahulugan na siya ay pakasalan, siya ay gawing asawa doon sa tagpong yon. Dito po sa last and third part ng istorya ng love story ay ito yung companionate love ni Ruth at ni Boaz, na kung saan ay sila po yung naging chosen people ng Panginoon para doon sa fulfillment ng kanyang perfect plan. At dito po, pinili po si Noemi bilang mabait na biyanan ni Ruth, na siyang unang nag-share ng love kay Ruth. At si Ruth naman ang naging recipient ng mga biyaya na galing kay Noemi, kaya siya ay naging mabuting babae, fine woman, sensible woman, virtuous woman, na naging blessing po sa naging asawa niyang si Boaz. At si Boaz naman po, siya po yung ginamit ng Panginoon. Siya po yung siya po yung kamag-anak ni Noemi na malapit para siya yung karapat-dapat na maging asawa ni Ruth. Kung saan yung si Boaz ay isang karespetadong tao, isang mayaman, at isang lalaki na may takot sa Panginoon. Kahit nandoon sa kanyang pagiging may edad na para sa pag-aasawa, ay pinagkalooban pa rin siya. Pinili siya ng Diyos para maging kabiyak ni Ruth. At bilang din si Boaz na isa siyang kinsman redeemer, ang ibig sabihin po, siya po yung karapat-dapat legally na tumubos nung mga lupain at binili yung mga ari-arian ni Noemi na iniwan ni Elimelech, para doon po ma-maintain sa pangalan ng mga namatay yung mana na tinanggap niya sa Huda. At doon ay si Boaz po na naging mabuting asawa kay Ruth habang sila ay nabubuhay. Si Ruth naman po ay tumanggap ng biyaya galing sa Panginoon, sapagkat siyempre pag napangasawa mo ang isang mayaman at karapat-dapat at mabuting asawa, ay blessing yon. Siya rin po ay nagwakas po yung kanyang kahirapan sa buhay, yung sakripisyo, at siya ay sumagana ang buhay kasi mayaman po si Boaz. At higit sa lahat, meron siyang Diyos sa kanyang puso na tinanggap niya, na sinare ni Noemi sa kanya. At yun ay naging kung sino yung Panginoon ni Noemi, siya rin po yung Panginoon ni Ruth, na siyang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. At dito po sa kanilang pagmamahalan, ang biyaya po ng Diyos ay nagkaroon sila ng isang anak na naging ancestors po ng ating Panginoong Jesucristo. Mula po sa anak niyang si Obed ay naging anak ni Obed si Jesse, at si Jesse naman po ay naging anak niya yung dakilang hari ng Israel na si Haring David. Kaya po, sabi po sa Romans 8:28,
Ang sabi po rito, we know that God makes all things work together for good of those who love Him and are chosen to be a part of His plan. So, si Noemi po, part po siya sa naging plano ng Panginoon. Si Ruth po, siya po siyang main character na naging plan po sa fulfillment ng plan ng Panginoon. At maging si Boaz na kinsman redeemer na tumubos sa mga mana ng namatay na si Elimelech at nung kanyang dalawang anak na si Malon at si Kilion. Kaya po kung dito po sa mensahe kay Boaz, kung paano rin po ay tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kasalanan. Kaya redeemer din po yung naging role ni Boaz sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo na siya pong tumubos sa ating mga kasalanan at utang. At din po ginamit ng Panginoon itong pamilyang ito para po din sa kanyang kalawalhatian para ma-fulfill po yung plan ng Panginoon sa sangkatauhan. Ngayon po, salamat po at hayaan po natin na ang Diyos po ang siyang kumilos lagi sa mga nagsasamang mag-asawa at doon naman po sa mga balo na at doon sa mga binata at dalaga na nais mag-asawa. Tandaan po natin sa Proverbs 19:14, house and wealth are the inheritance from the fathers, but a wise, understanding, and sensible wife is a gift and blessing from the Lord. Sa Tagalog po, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. At sa Proverbs 18:22 din po, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Ang mabuting asawa, pag nakasumpong ng mabuting asawa, siya po ay nagtatamo ng lingap na galing sa Panginoon. God bless you. I love you all. I love you, PCA.